Sana may part 2 mag-signature campaign na lang lahat ng Kim Pao fans at isubmit nila sa Dreamscape. Kung walang part 2, sana next year may teleserye at movie sila ulit para nang sa ganon makatulong kay Kim mabawi ang pera na nilustay ng ating niya. Kasi naawa talaga ako kay Kim. Tama po kayo dyan, Ginang Arlene Cassie. Sobrang bitin po talaga itong The Alibay kaya sana po ipagbigyan po na magkaroon nga ng part 2. Tama din po yung inyo pong suggestion na magkaroon po ng signature campaign para ang lahat ng boses ng Kim Pao fans ay marinig po ng management or ng Dreamscape ni na Kim and ni Paolo Abilino. And yes, agree din po ako sa sinabi ninyo na sana by next year ay magkaroon ulit ng project si Chinita Princess kasama si Paolo Abilino nang sa ganon ay mabawi-bawi naman po mga kakimpaw yung perang nawala po kay Chinita Princess. At least slowly pero surely na makakaipon naman ulit si Chinita Princess. Kahit hindi po ganong kalaking halaga, at least meron dumadagdag sa savings ni Kim Chu. So maraming salamat sa komento, Ginang Arlene Cassis. God bless po, mabuhay kayo. At ang pangalawang comment mula naman po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, True Kaders TV baka may kasabwat siya kaya dapat ma-investigate sila sa mga tauhan din nila kasi may kasama yan na pwede hati-hati sila sa ninakaw na kayamanan ni Kim kaya dapat ipa-investigate yung ibang kasama sa bahay ni Kimi. Buti na lang andyan si Pao na laging kasama ni Kim na umaalalay sa kanya sa ganitong pinagdadaanan ni Kim. God bless you both and TY Paulo for your support and caring to Kimi. Love na love ko kayong dalawa. Yes, tama kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Dapat talagang idaan po sa legal ang usapan tungkol dito nang sa ganon ay mas mabigyang linaw po kung ano ba talaga yung nangyari, bakit umabot sa ganitong pagnanakaw. Diba, bakit niya nilusta yung pera ni Kim Chu? Sino yung salarin? Sino ba yung nag-udyok? Diba, mga ganyan po mga kakimpaw. Dahil talagang hihimayin po yan mga kakimpaw ng korte. Diba, kung ano ba talaga yung totoong nangyari. At sana po ay mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng pera ni Chinita Prince. So maraming salamat sa komento po ninyo. God bless at mabuhay kayo. So, eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng Sabado. Ito pong pag-uusapan natin ay may kaugnayan mga kakimpaw sa nangyari po na demandahan sa pagitan ni Cam and the Chinita Princess. Meron kasi ako nabasa ganitong sinabi. Akala ko ba mabait si Kim? Nakakabigay nga siya ng donation na 1,000,000 tapos ganyan ang gagawin niya sa kapatid. So, siguro wala pong idea si Ma'am Aurora kung bakit niya ito nasabi. Hindi niya siguro alam na 100 million ang usapan dito mga kakimpaw. Si Kim Chu po nakakapagbigay talaga siya ng donation at hindi niya yon binigay ng cash. Siya mismo ang bumili ng mga materyales dahil meron nga po siyang trust issue. Para po makarating yung mga tulong na binibigay niya, materialis na po talaga yung binigay niya, hindi po cash. Kasi alam naman natin mga kakimpaw na bago makarating yung cash na yan, may mga bawas na yan. Kaya sa mga kumu-question kay Chinita Princess kung bakit ganun daw yung ginawa sa kanyang kapatid, magsuri po muna kayo bago po kayo magbigay ng komento kasi hindi nyo po alam kung magkanong pera bang involved dito, baka hindi nyo po kayanin. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ito pong inilabas na statement ni Direk Jojo Sagin tungkol po yan sa naging mga eksena ni Kim and Paolo Abilino. Sabi niya sa Patribia, di namin matapos-tapos itong bike scene kasi after ng eksena, na-surprise ni Vincent sa bike uulan ng malakas. Maulan kasi that taping day. After ng full shot ng turo how to bike, si Stella next set up ng tight shots, titigan tapos ulan na naman. Thanks God na iraos namin. Grabe ang dami palang pinagdaanan ng bike eksena ni Kim and Paula Abilino, no? Talagang napuputol dahil po sa masamang panahon. Kaya dun sila talaga tumagal ng husto. Samantalang, pag-usapan naman natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa napag-alaman natin na iahabla daw mga kakimpaw, di umano, nila Cam itong pagdedemanda ni Chinita Princess sa kanya. Mula po ito kay Ginang Bridgie Gatchalian. Sabi niya, there is my issue. Magkontrademanda raw sila Cam
kay Kim. So yes po mga kakimpaw, kukontrahin po nila Cam yung nireklamo po sa kanya or pinukol sa kanya ni Chinita Princess. Yun talaga yung gagawin po ni Ate Lakam. Kukontrahin niya yung sinasabi doon na siya yung may gawa or involved sa pagkawala ng mga pera ni Chinita Princess and yung mga malalaking discrepancies na natuklasan ng legal team ni Chinita Princess. So yan po talaga yung gagawin niya. Kukontrahin niya po yung demanda, babalik ta rin niya syempre si Chinita Princess, pero ang tanong, oobra naman po kaya mga kakimpaw yung kanyang gagawin na pagkontra sa mga binabato laban sa kanya. Lalo't higit kung merong mga ebidensya na ilalahad ang mga legal team at kampo po ni Chinita Princess, paano niya po yan mababaliktad? Diba? Depende na lang mga kakimpaw kung talagang napakahuhusay ng mga abogado pong nakuha ni Ate Lakam, baka may chance nga talaga na mabaliktad. Pero sana, wag naman. 'Di ba? Sana katotohanan po talaga ang magwagi magkakakimpaw kasi sa ngayon talaga, ito yung kailangan ni Chinita Princess. Katarungan, transparency, accountability mga kakimpaw, and syempre yung tinatawag na hustisya. Hindi niya po deserve na dumanas ng ganito. 'Di ba? Napakabuti po ng puso at napakabusilak ng puso ni Chinita Princess kaya hindi niya deserve ng ganito. Napakabait na bata niyan mga kakimpaw, pero nakakapagtaka lang at nakakapagtanong lang, bakit kaya ganun yung nangyari? 'Di ba? Sa kabila po ng kabaitan ni Chinita Princess, 'di ba? Talagang dadaan at dadaan tayo sa mga pagsubok na hindi natin naakalain na mangyayari pala talaga sa atin yun, ano? Kaya dapat lang tatagan po natin ang ating sarili sa mga hamon natin sa buhay kasi hindi natin alam ang mangyayari mga kakimpaw eh. 'Di ba? Hindi natin alam ang mangyayari. Hindi stable ang lahat. Pwedeng mabago ang lahat. Kaya ipag-pray natin araw-araw yung kaligtasan ni Chinita Princess and syempre yung mga taong nakapalibot sa kanya mga kakimpaw. Sana hindi masyado magtiwala si Kim Chiu sa mga taong yan. Well, trust no one, ika nga po nila, di ba? Sarili mo lang ang pagkakatiwalaan mo dahil sarili mo lang ang makakatulong mo dito. Kung totoo man ang balitang ito, natural lang na maging mainit ang usapan dahil usaping pamilya ang nakataya. Kapag ang isang magkapatid ay nagkakaroon ng legal na sigalot, hindi lang silang naapektuhan, pati ang emosyon, reputasyon at kapayapaan ng buong pamilya ay nadamay. Ang pagkontra nila Kambine sa demanda ni Kim ay maaring senyales na may malalim na hindi pagkakaintindihan o may panig ng kuwento na hindi pa naririnig ng publiko. Sa ganitong sitwasyon, kadalasan lumalala ang tensyon dahil pareho silang may pinanghawakang katwiran. Pero dahil ito ay internal na problema ng pamilya, mas mainam sana maresolba ito sa mahinahong paraan, lampas sa usaping legal kung posible. Hindi kasi biro ang magkaroon ng demanda sa loob mismo ng sariling tahanan. Masakit, mabigat at nakakapagod para sa magkabilang panig. Mahalaga ring tandaan na maraming haka-haka at espekulasyon ang lumalabas online, kaya dapat maging maingat tayo. Hindi lahat ng lumalabas na detalye ay kumpirmado. Mainam na respetuhin natin ang privacy nila habang hinahanap nila ang pinakamagandang solusyon para sa kanilang pamilya. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Ang sitwasyong ganito ay nagpapakita kung gaano kahirap kapag personal na problema ay nauuwi sa public issue dahil sikat ang sangkot. Kay Kim at Lakambine, parehong may karapatang ipagtanggol ang sarili. Kung kokontra si Lakambine sa demanda, ibig sabihin may panig siya na gusto niyang ipaliwanag. Ngunit anuman ang maging takbo ng proseso, masakit at sensitibong bagay ito, lalo na para kay Kim na nasa gitna ng maraming issue nitong mga nakaraang araw. Maging kay Lakambine, mabigat din ang emosyonal at legal na hatid nito. Sana ay matulungan sila ng tamang gabay, payo ng abogado at suporta ng pamilya para makita ang mas makataong paraan ng pag-aayos. Totoong buhay ito, hindi teleserye. Mahirap ang pinagdadaanan nila at hindi dapat gawing chismis o libangan ng publiko. May posibilidad na lumala kung hindi ma-manage ng maayos. Sana ay may mediator o tagapamagitan ng pamilya upang mapigilan ang lalong pag-init ng sitwasyon. Mas mainam kung manahimik muna sila sa social media. Ang bawat pahayag ay maaring ma-interpret ng mali at magdulot ng panibagong problema. Walang panalo kapag magkapatid ang nag-aaway. Kahit may legal na solusyon,
Emosyonal na sugat ang pinakamahirap gamutin. Ang isyung ito ay isa sa mga sitwasyong nagpapakita kung gaano kasalimuot at kasakit kapag ang problema ay nagmumula mismo sa loob ng pamilya. Sa ating kultura, ang magkakapatid ay tinuturing na pinakamalapit na tao, kasama sa paglaki, takbuhan sa hirap, at kaagapay sa bawat pagsubok. Kaya kapag may balitang magkakapatid na umaabot sa legal na labanan, natural lang na maraming tao ang malungkot, nagtataka at nakikiramay. Kung totoo man nakokontra si Lacambine sa demanda ni Kim, malinaw na may panig siya na nararamdaman niyang kailangan niyang ipaglaban. Mahalaga ring tandaan ng ganitong desisyon ay hindi basta-basta. Nangangahulugan itong may mga detalye at pangyayaring hindi pa alam ng publiko. Sa kabilang banda, si Kim ay may sarili ring dahilan kung bakit siya umabot sa punto magsampa ng demanda. Isang hakbang na tiyak na mabigat para sa isang kapatid na kilalang family-oriented at palaging nagpapakita ng pagmamahal sa mga mahal niya sa buhay. Sa puntong ito, parehong panig, si Kim at si Lacambine ay dumaraan sa emosyonal at mental na tensyon. Hindi ito simpleng usapan ng pera, pagkakamali o pride. Ito ay kombinasyon ng sama ng loob, takot, pagtatanggol sa sarili, at paghanap ng hustisya ayon sa pagkaintindi nila. Ang mga ganitong sigalot ay hindi natatapos sa isang pirma o isang hearing sa korte. Bumabalik ito sa puso, sa alaala, at sa relasyon ng dalawang taong minsang sobrang close. At sa gitna ng ingay ng social media, maraming haka-haka at kwentong hindi pa kumpirmado. Mahirap ito para sa dalawang panig dahil bawat galaw nila ay binibigyan ng kahulugan, bawat salita ay pinagdebatehan, at bawat emosyon ay napapansin. Kaya mahalaga na mag-ingat ang publiko sa paghusga. Hindi natin alam ang totoong kuwento sa likod, ang mga personal na sakit na hindi nasasabi sa media, o ang mga detalye na ayaw nilang ilabas para na rin sa kapakanan ng pamilya. Kung may isang bagay na makakabuti rito, ito ay ang pag-asa na sana'y magkaroon sila ng mahinahong pag-uusap kahit pa nasa proseso ng legal na usapin. Hindi ibig sabihin na mawawala ang kaso, pero minsan, ang malinaw na komunikasyon, pagharap ng bukas sa nararamdaman, at pagkilala sa kahit kaunting pagkakamali ay pwedeng magsilbing tulay para hindi tuluyang masira ang relasyon. Dagdag pagtingin, walang panalong pamilya sa ganyang laban. Kahit may manalo sa kaso, may matitira at matitirang sakit na mahirap buuin. Mabigat na panahon para kay Kim. Kilala siyang mapagmahal sa pamilya, kaya tiyak na doble ang bigat kapag kapatid ang nakaalitan. May dahilan si Lacambine, hindi madaling kumontra sa sariling kapatid kung wala siyang pinaniniwalaang katotohanan sa panig niya. Hangad ng mga supporters ang maayos na ending. Hindi lang dahil artista sila, kundi dahil masakit talagang makita ang magkapatid na nagkakasakitan. Ang balitang ito ay napakita ng isa sa pinakamahirap na uri ng alitan, yung nangyayari sa loob mismo ng pamilya. Kapag magkapatid ang nagkakaroon ng legal na sagupaan, hindi lamang batas ang gumagalaw, kundi emosyon, alaala at personal na sakit na matagal nang nakaimbak. Kaya kahit anong anggulo tingnan, mabigat ito para sa lahat ng sangkot. Makikita dito na parehong panig si Kim at si Lacambine ay may pinanghahawakang panig ng katotohanan. Kung umabot si Kim sa puntong magsampa ng demanda, tiyak na may mabigat na dahilan at hindi ito madaling desisyon para sa isang taong kilalang family-oriented at mapagbigay sa mga mahal niya sa buhay. Samantala, ang pagkontra ni Lacambine ay nagpapahiwatig na may sarili rin siyang istorya na nais niyang ipaglaban at marinig. Sa gitna nito, ang issue ay hindi dapat basta pag-awayan ng publiko. Hindi ito simpleng showbiz intriga. Totoong buhay ito, totoong magkapatid, at totoong relasyon na maaring mabasag depende sa galaw ng sitwasyon. Mas mainam na pairalin ang respeto at huwag agad maghusga dahil hindi natin alam ang buong detalye. Ang isa pang dapat bigyang pansin ay ang emosyonal na epekto nito kay Kim, lalo na't kasabay ng ibang isyong pinagdaraanan niya. Hindi biro ang maging public figure na sabay-sabay hinaharap ang personal, legal at career pressure habang minamasdan ng milyon-milyong mata. Sa huli, ang pinakamagandang hinahangad dito ay mapanatili ang posibilidad na maayos pa ang relasyon. Ang batas ay kayang magdesisyon, pero ang sugat sa pagitan ng magkapatid ay iba ang proseso ng paghilom. Mas mabagal, mas masakit at mas personal. Sana ay may espasyo para sa pag-usap, pag-unawa at pag-ayos kahit pa nasa legal na landas sila ngayon.